Hi dear teachers! Ito na po yung ating COT para sa Week 5, Day 1. So, ang lesson natin dito ay matutuhan ng bata ang tamang paggamit ng tubig. So, ito po yung ating PowerPoint. Ayan. Slide natin ng konti. Slideshow natin ng konti ha. Ayan. So, pwede nyo po yan i-edit. Ayan. So, start tayo mula sa ah, yung rules, pamantayan sa pakikinig. Ayan, meron tayong presentation para dyan. Tapos balik-aral, motivation. So, sa motivation, sinama ko na rin po ito. So, sa ating lesson plan, nakalagay dyan, nakalink siya para sa ICT. So, sa activity, for the water game, so kailangan nyo mag-ready dito ng baso at tubig para maipakita natin sa bata at maipakita nila kung paano ba yung tamang pagsasalin ng tubig para mapakita nila yung water conservation. So, analysis, ang ginamit nga pala natin ditong lesson plan ay 4A's. Yan, so we have analysis. Ayan, tungkol dun sa ginawa nila, may mga tanong tayo dyan. Paano isinali ng dalawang bata ang tubig sa baso? Tama ba ang kanilang ginawa? Ayan, so may mga tanong tayo dyan, analysis dun sa kanilang activity na ginawa. So, sa circle time, ayan na, pwede tayong kumanta dyan ng Kaibigan Libro. Tapos, ito po yung kwento. Kompleto na yan ha. Meron na din po ako dyang story na galing din sa YouTube. So, nakalink din yan. So, kayo pa bahala kung gusto nyo mag-storybook or ah yung link natin sa YouTube. Pero inilagay ko na rin po yung downloaded na video. So, pwede nyo na rin siyang i-play. So, ginagawa ng iba, naka-backup, meron silang naka-print, tapos naka-present din sa TV yung story. Habang binabasa, pwede nyo i-post, tapos may follow-up question tayo sa bata. So, ayan yung talasalitaan. Wala na talaga kayong gagawin, kundi mag-print at mag-execute. So, ito yung sinasabi ko, meron din tayong presentation bukod sa video. Ayan. So, ito yung mga ganito. Siyempre, picture kayo nakalagay. Pwede nyo naman po yung alisin. Gusto nyo, lagay nyo po ay picture nyo. Ayan. So, sa supervised study natin, ayan na, may mga tanong. So, dito sa mensahe, ayan. So, pwede nating i-explore pa yung lesson. And then, abstraction, e-games. Ang e-game natin, kasama din po ha, mamaya pakita ko. Application, ayan na. So, meron tayong differentiated group activity. Nakalagay din po yan sa ating tar papel. May instruction doon kung paano natin siya i-print. So, generalization, ayan, yung mga tanong. Tapos, meron tayong evaluation. Ito ay pwede nyo i-print sa isang long bond paper or short bond paper. So, ito nga po yon yung tar papel. Meron tayong another slide para sa tar papel. So, dito sa tar papel, may instruction naman po ako dyan. May sample dyan. Kung gusto nyo 2 pages nyo ipiprint, kung gusto nyo 4 pages or 9 pages. So, kayo bahala. So, ito yung munting balik-aral natin. Pwedeng gawin nating tar papel. At meron din tayo dun sa presentation natin kanina, kung nakita nyo po. Ayan, yung group 1, so yan ay naka-tar papel yan. Kayo na po bahala kung 4 pages or 9 pages. Pero dito, pwede na to sa 4 pages. Ayan, so may mga instruction naman po dyan kung sa long bond paper nyo ipiprint or sa tar papel. So ito, para to sa group 2, nagugupitin nila at ididikit nila dito kung wasto o hindi wasto yung pinapakita ng bawat larawan. Ayan, tapos dito sa group 3, check o X. So, i-connect nila. Ito naman, tama o mali. So, napansin nyo, yung ating group activity ay according sa grade, according sa learning level and style ng mga bata. So, pag medyo hirap, pwede na tayo dito sa kulayan. Pag medyo magaling-galing, ayan. So, di ba? Ayan. So, ito naman para sa magagaling na group talaga. Anyway, yung group naman natin, di ba, naka-group, pwede tayo. Kung anong gusto natin, pwede siya naka-group ng heterogeneous, tapos meron silang leader. Kayo na po bahala kung anong diskarte gagawin nyo sa inyong mga classroom. And then, ito naman po yung ating evaluation. So, pwede natin yung i-print sa long bond paper, isang sheet per bata, or kaya naman kung nagtitipid tayo, pwedeng dalawang sheet sa isang bond paper. Ako ganito lagi dinadalawa ko para tipid. Ayan, so yun lang. Tapos, meron din tayong, ito pa pala, yung ating e-game na talaga namang pinagkahirap-hirapan ko yan ha. Ayan, may sound effect din yan. So, mahalaga ang tubig. Ayan. So, paano to? Pindutin ng tama kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong paggamit ng tubig. Pindutin ng mali kung hindi ito nagpapakita ng wastong gamit ng tubig. So, yan, next.
Ayan, so number 1. O tama ba ito mga bata? Patay ang gripo, tapos gumagamit ng baso sa pagsisipilyo. Tama o mali? Kung ang sagot nila ay mali, ayan ang lalabas, kada maling sagot. So, babalik sila doon, and then pindutin ulit yung 1. So, di ba tama naman to? So, kada tamang sagot, ito ang slide na lalabas. Ayan. So, number 2, number 3, 4, 5. Basta yan, nakalita yan sa per number. O, ito, tama to, di ba? So, ayan na. Napakadaling gamitin, mga moms. Halimbawa, natapos na po yung 1 to 5, kunwari. So, i-click na natin tong good job, everyone! Congratulations for a job well done. Ayan. At ito pa ang pinaka-exciting na part ng ating lesson plan. Dahil ang ating lesson plan po ay hindi na kayo mahihirapan mga moms. Andyan na lahat. Lagyan mo lang ng pangalan mo, ng petsa, ng school. Ayan, andyan na lahat. Yung objectives natin sa ating lesson exemplar, isa lang. So ito, inatak-atak ko yan sa kaalaman, kasanayan, at saloobin. Kumpleto na talaga yan mga ma'am. Kumbaga sa Ricardo, kumpleto Ricardos. Ayan. So, ayan. Tapos may values integration, may strategies use. Nandyan na yan mga ma'am. Hindi na kayo mahirapan dyan mag-isip. Materials needed, other instructional materials na andyan na. Ayan. So, ayan na. May mga screenshot din tayo dyan para maganda-ganda. O, ayan. Motivation natin. O, ayan ha. May motivation na kayo. May group activity na. Big group activity. Andyan na rin yung ating e-games. Yung ating differentiated group activities, generalization, evaluation, and assignment. Ayan. Tapos, ito pa. Ayan ang annotations. So, ginawa ko 2 set sa annotations. Isang detailed, and yung isa naman po ay naka-COI alignment. Oh, wala na kayong gagawin talaga dyan, mga ma'am. But still, you can edit. Pwede nyong palitan kung anong gusto nyong palitan. Ayan, may annotation yan. May annotation yan. These activities provide opportunities to students to apply what they've learned. These activities are good for hands-on learning and reinforcing concepts. Ensure that the activities are varied and engaging to all learning styles. O, diba? May madali, pahirap. Then, yung generalization natin, yung evaluation natin, assignment, ayan na. Tapos, ito yung pinakahahanap natin na COI alignment. So, ayan, nakalagay na dyan. Kung anong COI alignment niya, 1.1.2. Ayan. Nako, mga ma'am. Napakasulit niyan. Sa halagang 100 plus, solve na ang inyong problema. Hindi na kayo magpupuyat. All you have to do with your precious time is to spend with your family and to your students at risk. Yun lang. Bye-bye. I-message po ako ha at Arlene, Best Buy, Arlene Abayari. Uy, message na. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na. Ayan. So, 4 parts yung ating mga kasama sa ating bibilin. Yung ating tar papel, yung ating PowerPoint, yung ating lesson plan with COI alignment, pang PMES, at yung ating e-games. Okay, yun lang. Bye-bye! Happy teaching everyone! Mwah, mwah, chup, chup!